Nagsisimula ang kwento sa isang gwapong binatang halatang galing sa isang marangal na pamilya. Magalang at may mataas na asal, ngunit huwag siyang ipagkamaling mahina sapagkat kapag kinakailangan, kaya niyang magbago at maging isang mabangis na halimaw. Doon makikilala na ang kanyang pangalan ay John, isang pulis na may lihim na misyon. Makikita siyang palihim na nagmamasid sa isang mapanganib na sindikato habang palihim ding kinukuhanan ng video ang mga ito na nagpuslit ng isang bihirang sinaunang rebulto. Agad niyang ipinadala ang video sa kanyang nakatataas upang mapatunayan ang katotohanan. Nagulat ang kanyang superior nang makita ito sapagkat ang rebultong yun ay isang pambansang yaman. Binalaan siya na mag-ingat ng labis habang sinusubukang makuha ito. Ngunit si John na may kumpiyansang ngiti, ay nagsabing bagaman siya ay mukhang kaakit-akit, kapag aksyon na ang usapan, siya ay nakamamatay. Nagpasya si John na sugurin ang sindikato mag-isa. Binigyan niya ang mga ito ng pagkakataong sumuko ng mapayapa, ngunit siya ay pinagtawanan lamang. Hindi nila alam na mag-isa pa lamang si John ay katumbas na ng isang hukbo. Isang tauhan ang biglang sumugod at sinubukang suntukin siya, ngunit mabilis niyang naiwasan at napabagsak ang kalaban sa loob ng mas mababa pa sa isang segundo. Nagngit-ngit ang buong grupo at sabay-sabay na sumugod sa kanya. Hindi nila alam na ang kaharap nila ay isang halimaw na nagkukubli sa anyo ng tao. Sinimulan niyang labanan ang mga ito ng madali, iniiwasan ang bawat atake, sinusunggaban, sinusuntok, sinisipa, at pinupulbos ang kanilang mga buto sa kaliwat kanan. Walang isa man ang naglakas loob na tumingin sa kanya. Ang kanilang pinuno ay nataranta at tinangkang tumakas dala ang rebulto. Ngunit biglang may isa pang tauhan na kumuha ng rebulto mula sa kanya. Isa pala itong kasamahan ni John na nagkunwaring kasapi ng sindikato. Subalit bago pa siya makatakbo, lihim na sumalakay mula sa likod ang tunay na pinuno ng sindikato, binugbog ito, kinuha muli ang rebulto, at tumakbo palayo. Nagulat si John ngunit agad siyang humabol. Kinuha niya ang kanyang baril at nagpaputok sa hangin bilang babala upang pahintuin ang pinuno. Ngunit sumigaw ito pabalik, natatakot na baka tamaan ng bala ang rebulto. Siniguro ni John na alam niya ang kanyang ginagawa at huwag siyang pakialaman. Biglang may isa pang kasapi ng sindikato na sumalakay sa kanya, dahilan upang makasakay sa kotse at makatakas ang pinuno. Akala ng pinuno ay ligtas na siya, ngunit hindi kay John. Agad itong sumakay sa motorsiklo at hinabol siya ng buong bilis. Nagsimula ang matinding habulan sa kalsada. Tumawag ang kapitan ni John na kiusap na umurong na siya dahil sa pangamba sa rebulto, ngunit tumanggi si John na sumuko. Ibinuwis niya ang sarili, nagmamaneho na parang sinasaniban ng espiritu, at tumalon mula sa motorsiklo papunta sa bubong ng kotse. Sinubukan ng pinuno ng sindikato na iwasan siya sa pamamagitan ng pagliko-liko, ngunit kapit si John na parang pandikit. Tinanggal niya ang kanyang helmet at binasag ang bubong ng kotse. Nabigla ang pinuno sapagkat malinaw na si John ay hindi isang karaniwang pulis. Binuksan ng pinuno ang pinto at sinubukang tumakas, ngunit mabilis na inabot ni John ang rebulto at nasalo ito bago pa man bumagsak sa lupa. Sa kasamaang palad, sumabog ang kotse at nagliyab. Dumating ang kasamahan ni John sa lugar ng aksidente at nabigla, inakalang patay na si John. Ngunit ilang sandali lang, lumabas si John mula sa naglalagablab na apoy, hinihila ang pinuno ng sindikato sa isang kamay at hawak ang rebulto sa kabila. Nagdiwang ang buong grupo sapagkat natapos na ang kanilang misyon. Subalit nang inspeksyonin ng kapitan ang rebulto, napansin niyang basag ang kamay nito at may nakabaong bala sa loob. Nagalit si John at nagtanong kung sino ang tanga na nagpaputok. Doon niya naalala na siya pala mismo ang bumaril. Nang magpaputok siya sa hangin kanina, tumama pala ang bala sa bubong at tumilapon pabalik sa rebulto. Nangangatal, nakiusap si John sa kanyang kapitan at humingi ng tawad, sinasabing tratuhin na lamang siya na parang patatas na nasa ilalim ng kanilang mga paa. Kinabukasan, nalaman ng ministro ang nangyari at nagalit ito. Sinigawan niya ang kapitan ni John at nagbanta na tatanggalin silang lahat sa trabaho kung hindi niya aalisin si John sa grupo. Ngunit ipinagtanggol siya ng kapitan, sinabing si John ay matapang at matalino, bagaman medyo hanggal minsan. Pumayag ang ministro na bigyan si John ng huling pagkakataon, ngunit may isang kondisyon. Ibinigay niya ang bagong folder ng misyon. Kinagabihan, tinipon ng kapitan ang buong grupo. Mabigat ang loob ng lahat, ngunit ibinalita niya na binigyan sila ng ministro ng pangalawang pagkakataon sa isang bagong misyon. Naging interesado ang lahat. Ipinahayag ng kapitan na ang misyon ay magaganap sa pinakatanyag na mataas na paaralan sa Korea. Ayon sa alamat, 100 taon na ang nakalilipas, nagbigay ang emperador ng malaking halaga ng ginto sa prinsipal ng paaralan upang suportahan ang mga mandirigma laban sa pananakop ng mga Hapon. Ngunit dahil sa kasakiman, itinago ng prinsipal ang ginto sa loob ng paaralan sa paniniwalang matatalo ang mga mandirigma. Ngunit natalo ang Japan, at iniutos ng emperador na arestuhin ang prinsipal. Tumakas ito patungong ibang bansa dala ang bahagi ng ginto at iniwan ang natitira na nakatago pa rin sa paaralan. Mula noon, wala pang sinuman ang nakahanap ng ginto hanggang sa kasalukuyan. Kamakailan lamang, nakatanggap sila ng impormasyon na ang may-ari ng paaralan ay nagpaplanong ipuslit palabas ng bansa ang nakatagong ginto.
Kaya ngayon, si John ang itatalaga upang pumasok sa paaralan bilang isang estudyante at hanapin ang taguang kayamanan. Nabigla siya at inakala niyang nagbibiro ang kapitan, ngunit seryoso pala ito. Ang gintong yun ay nagkakahalaga ng mahigit 800 milyong dolyar, at nauubos na ang oras. Tiniyak ng kapitan na walang makakahalata sa kanya dahil mukha pa rin siyang bata at kaakit-akit. Bagaman labag sa loob, pumayag si John. Wala na siyang pagpipilian matapos siyang muntik ng matanggal sa trabaho dahil sa insidente ng rebulto. Samantala, ipinakilala naman si Sion, isang magandang dalagang bagong teacher. Kasalukuyan siyang kasama ng kanyang mga kasamahan upang ipagdiwang ang kaarawan ng principal sa isang nightclub. Nais niyang mag-iwan ng magandang impresyon kaya kumanta at sumayaw siya upang mapasaya ito. Tuwang-tuwa ang principal at inalok siyang uminom. Nag-alala ang kanyang kasamahan dahil hindi sanay si Sion uminom ng alak at baka masira ang gabi, ngunit siniguro niyang ito ay simpleng lemonade lamang. Masaya niyang sinabi na noong nakaraang buwan ay naging mabait sila, kaya panahon na upang bumawi at magdiwang. Ngunit pagkaraang uminom, bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo at nagsimulang magkaroon ng malabong paningin. Habang palabas ng club, napakapit siya sa buhok ng principal upang hindi matamba, ngunit aksidente niyang nahila ang suot nitong peluka. Nagtawanan ng lahat, labis na napahiya si Sion kaya tumakbo siya palabas at sumakay ng taxi pauwi, punong-puno ng kahihiyan. Pumunta siya sa restoran ng kanyang ina at doon ay napansin niyang may isang lalaking nakaupo mag-isa, si John. Nabighani siya sa kagwapuhan nito at palihim na sumisilip-silip sa kanyang direksyon. Biglang dumating ang isang grupo ng mga magugulong estudyante na nambasto sa kanyang ina at tumangging magbayad. Tumayo si Sion at sinaway sila, ipinakilalang isa siyang teacher at tinanong kung anong taon sila sa paaralan. Pinagtawanan siya ng mga ito, inakalang lasing pa rin siya. Isa sa kanila ang nagtangkang hawakan siya ngunit agad na tumayo si John. Mahinahon niyang hiniling na humingi sila ng tawad, ngunit tumanggi ang mga ito at sinubukang makipag-away. Malaking pagkakamali yun, hindi nila alam na si John ay isang veteranong mandirigma sa lansangan. Madali niyang naiwasan ang bawat suntok at sinimulan silang labanan gamit ang kanyang mga kamao, mga sipa, at kahit anumang bagay na maabot ng kanyang mga kamay. Pinilit niyang humingi ng tawad ang mga ito sa ina ni Sion at bayaran ang kanilang kinain. Namangha si Sion sa lakas ni John. Nagpasalamat ang kanyang ina at inalok siyang hindi na magbayad, ngunit iginigiit ni John na babayaran niya ang lahat. Iba siya sa mga bastos na kabataang yun. Tumango siya bilang pamamaalam at umalis. Ngunit doon pa lamang nagsisimula ang tadhana na magtatagpo ang kanilang mga landas. Habang nakatingin si Sion sa kanyang papalayong anyo, tila unti-unti na siyang nahuhulog sa kanya. Pag-uwi naman ni John, binalika niya sa isipan ang mga alaala ng kanyang kabataan sa paaralan, lalo na nung inaapi siya ng mga estudyanteng nangaasar dahil siya ay ulila. Naramdaman niya ang galit at inisip na ito na ang pagkakataon upang makaganti. Tinawagan niya ang kanyang superior at ipinaalam ang kanyang pasya. Sinabi ng boss na aprobado na ito ng buong grupo. Kinabukasan, dumalo siya sa pagpupulong kung saan ipinaliwanag ng kapitan ang lahat ng detalye tungkol sa bagong misyon. Sinabi nitong ang paaralang yun ay pinapasukan ng pinakamayayamang kabataan sa buong bansa at ang mga estudyante roon ay nahahati sa iba't ibang antas ng lipunan. Ang pinakamataas sa lahat ay ang konseho ng mga mag-aaral, na siyang halos nagpapatakbo ng buong paaralan. Pinayuhan si John na umiwas na makipag-ugnayan sa kanila upang hindi magdulot ng problema. Nangako siya na mananatiling malayo sa kanila. Ibinigay ng kapitan kay John ang isang bagong pagkakakilanlan bilang isang estudyanteng galing sa isang liblib na baryo upang walang makaisip ng kanyang tunay na katauhan. Pinayuhan din siyang mag-aral ng ilang salitang ginagamit ng kabataan upang magmukhang moderno at makihalubilo ng natural. Alam ni John na hindi magiging madali ang misyon, ngunit wala na siyang ibang pagpipilian. Tinanggap niya ito at sinabing gagawin niya ang lahat ng kinakailangan upang magtagumpay. Pagsapit ng gabi, dumalaw ang kapitan sa kanyang tahanan. Doon malalaman na ang kapitan ang mismong nagpalaki kay John matapos mamatay ang kanyang mga magulang. Kinausap niya ang kanyang anak na si Shai tungkol sa bagong misyon at ipinaalam dito na magsisimula ng pumasok si John sa kanilang paaralan kinabukasan. Binalaan niya ang anak na kapag nakita nito si John kailangang magpanggap na hindi niya ito kilala. Ngumiti si Shai at nangakong susundin yun. Kinabukasan, maagang nagising si John handang simulan ang kanyang bagong misyon. Isinuot niya ang uniforme ng estudyante at nagtungo sa paaralan. Payapa ang paligid sa labas, ngunit pagdating niya sa campus, agad siyang napansin ng lahat. Lahat ng mata ay napako sa kanya. Halos hindi makapaniwala ang mga estudyante sa kanyang kakisigan, at nagbulungan sila kung artista ba siya o isang sikat na personalidad. Marami ang nagsabi na siya ang pinakagwapong transferee sa kasaysayan ng paaralan. Ang paaralan ay napakalaki at puno ng mga anak mayaman, ngunit sa kabila ng karangyan nito, marami sa kanila ang mayayabang at mapagmataas. May ilang nagsabi sa kanya na lumayo upang bigyang daan si Lena, ang leader ng kanilang grupo. Tumabi si John at nagpatuloy patungong silid ng mga teacher upang itanong ang kanyang klase.
Doon ay nakita niya si Sion na nagtatago sa kanyang supervisor, halatang kinakabahan dahil sa nangyari noong nakaraang gabi. Nang makita niya si John lalo siyang nataranta, hindi pa alam na estudyante na ito sa kanilang paaralan. Nang muling mag-cross ang kanilang landas, labis siyang nagulat. Ipinakilala niya ang sarili at sinabi kay John na siya ang magiging teacher nito. Habang mas malinaw niyang tinitingnan ang mukha ng binata, napagtanto niyang siya ang lalaking nakita niya sa restoran ng kanyang ina. Kinabahan si John inakalang nadiskubre na ni Sion ang kanyang tunay na pagkatao, ngunit sa kabutihang palad, wala itong alam. Inisip ni Sion na ginamit lamang ni John ang peking pagkakakilanlan upang makabili ng alak. Hinila niya ito sa tainga at pinagalitan, pinagsabihan na huwag nang umulit o papaluin niya ito. Sa loob-loob ni John ay tuwang-tuwa siya. Lubos na naloko si Sion. Nangako siyang hindi na uulitin ang ganoong gawain at pumasok sa klase. Samantala, makikita ang isang grupo ng mga dalagang estudyante na nagkukumpulan sa paligid ng isang maganda at sikat na estudyante na nagngangalang Lian, pilit na nakikipagkaibigan dito. Sa kabilang dako naman, isang grupo ng mga bully ang nang-aasar sa isang matabang estudyante at tinatawag siyang Panda. Maya-maya, pumasok si Sion sa silid-aralan at inihayag na may bagong estudyanteng papasok sa klase nila. Paglakad ni John papasok, sabay-sabay na napanganga ang mga dalaga sa kanyang hitsura at nagunahan sa pag-anyaya na umupo ito sa tabi nila. Ngunit hindi niya sila pinansin at piniling umupo sa hulihan, katabi ng matabang estudyante. Natarante si Sion nang muling makita si John. Nagpadala siya ng mensahe at pinatawag ito pagkatapos ng klase. Nagkita sila sa pasilyo. Sinabi ni Sion na inakala niyang magiging teacher si John at hindi estudyante. Iminungkahi niyang tutulungan niya ito sa misyon, ngunit sa kondisyong hindi nito isusumbong sa kanyang ama ang mga ginagawa niya sa paaralan. Masaya si John at agad na pumayag. Pagbalik niya sa klase, nakatulog siya habang nag-lecture si Sion. Nang subukan siyang gisingin ng teacher biglang bumukas ang kanyang mga mata at muntik na niya itong suntukin dahil sa likas na pagiging alerto sa panganib. Nabigla si Sion sa reaksyon niya kaya sinampal niya ito upang magising ng lubusan. Pagkatapos ng klase, nilapitan siya ng dalawang estudyanteng babae at sinabing sundan niya sila sa Instagram. Naguluhan si John at nagtanong kung ano yun. Nang marinig niya ang salitang Insta, sinagot niyang salamat ngunit hindi pa siya gutom. Nagtawanan ng mga babae, inakalang nagbibiro siya. Sa oras ng pahinga, tinawagan niya ang kanyang kasamahan at humingi ng tulong tungkol sa tinatawag na Insta at iba pang bagay na hindi niya maintindihan. Natatawang tinanong siya ng kasama kung ano ang pinagsasabi niya. Ipinaliwanag ni John na ito ang mga modernong aplikasyon at na siya ay simpleng batang baryo lamang mula sa Korea. Habang nag-uusap sila, may mga estudyanteng tumatakbo sa pasilyo at aksidenteng natapunan ng juice ang kanyang uniforme. Nainis siya at halos maiyak, napabulong sa sarili na sana matapos na ang misyon at makaalis na siya sa lugar na iyon. Naglakad-lakad siya sa paligid ng paaralan at natagpuan ang isang lumang gusaling abandonado na may karatulang nagsasabing bawal pumasok. Agad niyang inisip na maaaring naroon ang nakatagong ginto. Sinubukan niyang buksan ang pinto ngunit ito ay nakakandado, malinaw na may babala. Bigla niyang narinig ang mga tinig ng mga bully na muli na namang nangaasar ng isang mahina at tahimik na estudyante. Naawa siya rito dahil naalala niya ang sarili nung kabataan pa siya, ngunit pinili niyang lumayo upang hindi maapektuhan ang kanyang misyon. Habang papalayo siya, aksidente niyang nabangga ang ilang kagamitan at gumawa ng malakas na ingay. Narinig ito ng mga bully at agad siyang nahuli. Nagkunwari siyang naliligaw lamang at naghahanap ng banyo, ngunit hindi sila naniwala. Sinimulan din nila siyang asarin at tuluyang binyuli. Tinitigan ni John ang mga ito nang may galit at halos hindi na niya mapigilan ang sarili na wasakin ang mga buto ng mga ito. Ngunit naalala niya ang babala ng kanyang kapitan, kapag pumalpak siya sa misyon, agad siyang matatanggal. Kaya pinilit niyang magpanggap na mahina at takot, hinayaan na lamang niyang itulak at insultuhan siya ng mga bully. Ang batang matabang estudyanteng nanonood ng pangyayari ay labis na nasaktan. Inakala niyang ipagtatanggol siya ni John ngunit nabigo siya at nawala ng pag-asa. Samantala, si Sean ay nasa silid ng mga teacher at ikinukwento sa kanila ang ginawa ni John sa kanilang kainan. Iniisip niyang isa itong pasaway na estudyante at nagpasya siyang bantayan ito ng mabuti. Nalulungkot din siya dahil nagkagusto siya sa isa sa kanyang mga estudyante, hindi alam na isa pala itong pulis na nasa isang lihim na misyon. Bumalik siya sa klase upang magturo at pinaalalahanan ng mga estudyante na mag-aral ng mabuti dahil paparating na ang pagsusulit. Bago siya umalis, tiningnan niya si John ng masama na parabang nainis siya sa presensya nito. Nalito si John ngunit hindi na niya ito pinagtuunan ng pansin. Kinausap niya ang batang matabang estudyante at hinimok itong matutong ipagtanggol ang sarili. Itinanong din niya tungkol sa lumang gusali. Ipinaliwanag ng estudyante na yun ang pinakamatandang gusali sa paaralan at walang lumalapit doon. May mga sabi-sabing may mga bangkay na inilibing sa loob. Nabigla si John. Kumpirmado sa kanya na doon nakatago ang ginto. Samantala, dumalo ang principal sa burol ng isang mamamahayag at inalo ang asawa nito, na nangakong aalagaan ang anak sa paaralan.
Ngunit pag-alis ng babae, nalaman na siya pala ang nagpapatay sa mamamahayag dahil sinusubukan nitong ibunyag ang kanyang mga lihim. Lumalabas na isa siyang mapanganib at baliw na babae. Kinagabihan, tinawagan ni John ang kanyang kapitan at ibinalita ang tungkol sa lumang gusali. Sinabi niyang sigurado siyang naroon ang ginto. Hinimok siya ng kapitan na siyasatin ito mismo. Pumayag si John. Nag-disguise siya at tumalon sa bakod ng paaralan sa gabi. Matagumpay niyang nabuksan ang kandado ng gusali at handa nang pumasok nang biglang may tumutok ng baril sa kanya mula sa likuran. Sa kanyang pagkagulat, si Cyan pala yun. May suot itong armband at nakatalaga sa pagbabantay ng paaralan o patrol duty ng gabing yun. Inutusan siya nitong habarin ang kanyang maskara upang makita ang kanyang mukha. Ngunit mabilis na nag-isip si John, tinutok niya ang flashlight sa mga mata ni Cyan at itinulak ito palayo. Tumakbo siya agad. Hinabol siya ni Cyan ng buong bilis sa loob ng mahabang oras. Ngunit sa kabutihang palad ay nabangga nito ang gwardya. Ang pagkagambalang yon ang naging pagkakataon ni John upang makatakas. Kaagad niyang tinawagan ng kapitan at isinalaysay ang lahat. Napagtanto nilang hindi na siya basta-basta makakapasok sa gusaling yun muli. Pagkatapos, tinawagan ni Cyan ang kanyang ina upang sabihing maayos ang lahat at ligtas siya. Bumalik siya sa kanyang dormitoryo at naghangad na sana'y muli niyang makita ang kriminal na yun upang siya mismo ang makahuli. Sa hindi inaasahang pagkakataon, si John pala ay nakatira sa apartment na katapat lang ng kanya, ngunit hindi pa nila ito alam. Kinabukasan, nalaman ng principal ang nangyari at inutusan ang kanyang katulong na maglagay ng mga surveillance camera sa paligid ng paaralan dahil kumbinsido siyang babalik ang taong sumalakay. Kasabay nito, pinagalitan ng vice principal si Cyan dahil pinatakas niya ang suspect. Sinubukan nitong ipagtanggol ang sarili, ngunit hindi siya pinakinggan. Bilang parusa, pinagtatrabaho siya ng buong araw at wala siyang magawa kundi sumunod. Sa oras ng pananghalian, naupo siya kasama ang mga kasamahan at nakahinga ng maluwag dahil tila nakalimutan na ng principal ang nangyari sa kaarawan nito. Ngunit bigla itong lumitaw sa kanyang likuran at binigla siya. Dahil sa gulat, aksidente niyang nabuhusan ng mainit na sabaw ang mukha ng principal. Nabigla ang lahat sa loob ng silid. Samantala, lumabas si John ng klase at napansin ang katulong ng principal na pumapasok sa lumang gusali. Naging palaisipan nito sa kanya at sinundan niya, ngunit pinigilan siya ng gwardya at sinabihang huwag nang lumapit muli sa lugar na iyon. Nagkunwari si John na hindi niya alam at sinabing bagong estudyante lamang siya kaya hindi pa pamilyar sa mga patakaran. Dahil doon, pinayagan siyang umalis ng gwardya. Habang naglalakad si John palayo, may narinig siyang ingay mula sa basurahan. Nang buksan niya ito, laking gulat niya nang makita ang batang matabang estudyante na nakatali at nakakulong sa loob. Ang mga siga sa paaralan ang may kagagawan nito. Tinulungan niya ang bata na makalabas at nilinis ito. Naawa siya sa kawawang bata na mabait at inosente. Tinanong niya kung bakit hindi nito ipinagtatanggol ang sarili. Ipinagtapat ng bata na ulila siya at nakatira lamang sa kanyang lola. Wala raw sinumang magtatanggol o magrereklamo para sa kanya. Nakita ni John ang sarili niya sa batang yun at labis siyang naantig. Dumating si Cyan at nakita ang bata na may mga pasa. Tinanong niya si John kung ano ang nangyari. Nagsinungaling ang bata at sinabing nadapa lamang siya dahil takot itong magsabi ng totoo. Nalungkot si Cyan ngunit hindi na siya nang ulit pa. Ngunit habang tumatagal, nagsisimula ng magduda si Cyan kay John. Iniisip niyang baka ito ang nanakit sa batang mataba. Dinala niya si John sa silid-aklatan upang kausapin at tinanong kung siya ba ang nambuli. Ngunit kalaunan ay napagtanto niyang tinulungan pala ni John ang bata. Habang tinititigan niya si John, napansin niyang kamukha ito ng lalaking nakamaskara na nakita niya kagabi. Inabot niya ang mukha nito upang masuri ng mabuti, ngunit biglang umatras si John sa kaba. Dahil sa biglang pagkilos nito, nawala ng balanse si Cyan at nahulog sa sahig na parang katawa-tawa. Nainis siya at halos masampal si John. Sinabi niyang mula ngayon ay babantayan niya ito at binalaan siyang huwag gagawa ng gulo. Ngumiti lamang si John at umalis. Sa mga sandaling yon, nakita ng team ni John ang balita sa telebisyon. Natuklasan nilang ilulunsad ng principal ng paaralan ang isang napakalaking proyekto na nagkakahalaga ng $800 milyong, kaparehong halaga ng nawawalang ginto. Kumpirmado na. Plano nitong ipagbili ang ginto, kaya kailangang hanapin agad ni John ang kayamanan at tapusin ang misyon. Pagkaraan, nagtipon ng student council para sa kanilang pagpupulong. Dumating na naman ang huli ang siga ng paaralan. Pinagalitan siya ni Shai dahil sa ginawa niya sa batang mataba at sinabihang tigilan na ang pambubuli. Sinabi nitong mali iyon, ngunit tinuligsa siya ng siga at sinabing nasa grupo lamang siya dahil pinayagan siya ni Lena, at kung hindi, ay isa pa rin siyang talunan. Nasaktan si Shai sa sinabi nito, ngunit agad na sumingit si Lena at inutusan ng siga na humingi ng tawad sa estudyante. Kung hindi, ay aalisin siya sa grupo dahil mas mayaman ito kaysa sa kanya. Natakot ang siga at napilitan siyang sumunod. Natuwa si Shai at nagpasalamat kay Lena sa pagtatanggol sa kanya. Samantala, kumain si John ng pananghalian kasama ang batang matabang estudyante. Sinubukan niyang pasayahin ito at ibinigay pa ang sarili niyang pagkain. Naantig ang bata at nagpasalamat.
Doon ay ibinahagi niya kay John ang kwento tungkol sa lumang gusali at ang mga nakakakilabot na sabi-sabi tungkol dito. Ikinwento niyang matagal na ang nakalipas, may isang dalagang magaling sumayaw na nangangarap maging ballerina. Ngunit dahil sa inggit ng ibang mga babae, palagi nila itong binubuli. Nilagyan pa nila ng mga pako ang sapatos nito upang masaktan siya at hindi na makasayaw. Isang araw, hinabol nila ito sa pasilyo at nagkaroon ito ng aksidente. Sa kasamaang palad, naparalisa ang kanyang mga binti at nasira ang kanyang pangarap. Sa labis na kalungkutan, nagpasya siyang kitilin ang sariling buhay. Natakot ang mga nambuli na mabunyag ang ginawa nila kaya inilibing nila ang bangkay ng dalaga sa ilalim ng gusali upang walang makaalam. Ngunit makalipas ang ilang panahon, nakita umano ng isang gwardya ang kanyang multo at inatake siya nito. Mula noon, naging kilabot ang gusaling yun at wala nang lumalapit dito. Natigilan si John sa narinig. Takot siya sa mga multo. Biglang dumating ang siga at muling inasar ang batang mataba. Sinira nito ang pagkain ng bata at inutusan siyang kainin pa rin yun. Dahil sa sobrang takot, halos sumunod na ang bata, ngunit pinigilan siya ni John at itinapon ang pagkain sa lupa. Nagngit-ngit ang siga at sinubukang makipag-away, ngunit ipinagtanggol ni John ang sarili. Hinawakan niya ang braso nito at muntik na itong mabali. Binalaan niya itong lumayo sa kanya kung ayaw nitong magsisi at sinuntok ito sa tiyan. Namangha ang lahat sa lakas ni John. Sinubukang gumanti ng siga, ngunit dumating si Sean at pinatigil ang away. Inutusan niya silang pareho na pumunta sa tanggapan ng disiplina. Dumating ang principal at pinayagan ng siga na umalis ng walang parusa, ngunit si John naman ang pinarusahan. Pinagalitan din siya ni Sean, iniisip pa rin itong siya ang nanakit sa batang mataba. Nainis si John dahil tila walang pinagbago ang mga paaralan. Palaging pinuprotektahan ang mga maling tao. Sinabi niya kay Sean na hanggal siya dahil kung alam niya ang katotohanan at nagbubulag-bulagan pa rin, wala siyang karapatang matuwid. Sinabi ni John na huwag mahulog sa kanyang mga mata at saka siya naglakad palayo. Nasaktan si Sean sa kanyang mga sinabi. Hindi niya talaga alam kung ano ang nangyayari, ngunit tumimo sa kanya ang bawat salita ni John. Pumunta siya sa restaurant ng kanyang ina at uminom ng katas ng prutas habang naglalabas ng sama ng loob. Naramdaman niyang tila hindi siya sapat para maging isang teacher. Pinilit siyang aliwin ng kanyang ina habang pinagmamasdan sila ng mga customer na nakangiti. Pinalakas ng ina ang loob ng anak at tinulungan siyang muling magtiwala sa sarili. Samantala, nagdiriwang ang team ni John. Akala nila matatapos na ang misyon. Ngunit biglang dumating ang ministro at ipinakita sa kanila ang video kung saan nakikipag-away si John sa siga. Galit nitong hinanap si John at tinawag siyang isang kabiguan. Sinermonan siya dahil muntik na niyang mabunyag ang kanyang pagkakakilanlan at masira ang buong operasyon. Sinabi pa ng ministro na hinding-hindi siya magiging kasinggaling ng kanyang ama. Nasaktan si John sa mga sinabi nito at humingi na lamang ng paumanhin. Paglabas niya ng opisina, sinubukan siyang palakasin ang loob ng kanyang kapitan. Ibinigay nito sa kanya ang isang espesyal na kasangkapan na kayang magbukas ng anumang kandado. Nagpasalamat si John at umalis. Habang naglalakad, bumalik sa kanyang alaala ang tungkol sa kanyang ama. Noong kanyang kaarawan, niregaluhan siya nito ng relo. Ngunit hindi nagtagal ay tinawag ang kanyang ama para sa isang misyon at kinailangang umalis. Iyon na pala ang huling pagkakataong nakita niya ito. Hindi na siya muling nagbalik. Nawawala na ang kanyang ama simula noon. Nagising si John mula sa kanyang pagninilay at nagpasya na tapusin na ang misyon. Bumalik siya sa paaralan. Napansin siya ng batang mataba at palihim itong sumunod. Tinawag siya ng bata dahilan upang magulat si John. Nagkunwari siyang nag-iimbestiga lamang tungkol sa sabi-sabing multo. Nakiusap ang bata na sumama, kaya magkasama silang pumasok sa lumang gusali. Naglibot sila hanggang sa makita nila ang isang anino ng taong hindi maaninag ang mukha. Napansin sila ng taong yun at biglang naghagis ng bakal na tubo bago tumakbo palayo. Nakaiwas si John at agad na tumugis, ngunit nakatakas ang lalaki. Habang patuloy sa pag-iimbestiga, natagpuan ni John ang isang tagong silid. Ginamit niya ang kasangkapan mula sa kanyang kapitan at matagumpay na nabuksan ang pinto. Sa loob, nakakita siya ng mapa at ilang lumang dokumento. Doon niya natuklasan na hinahanap din pala ng principal ng paaralan ang ginto. Samantala, sa kanyang opisina, pinapanood ng principal si John sa pamamagitan ng isang nakatagong kamera. Nakita niyang nasa loob ito ng lihim na silid at nagsimulang maghinala. Biglang narinig ni John ang sigaw ng batang kasama niya. Agad siyang tumakbo at nakita itong nakatayo sa harap ng isang kalansay. Pareho silang natakot. Totoo pala ang kwento tungkol sa ballerina. Napansin ni John ang isang susi sa sahig malapit sa kalansay at agad itong kinuha. Biglang dumating ang katulong ng principal. Mabilis na nagkunwari si John na naghahanap lamang sila ng multo. Binalaan sila ng katulong na huwag sabihin sa kahit sino ang nakita nila at inihatid silang palabas. Nakahinga ng maluwag si John nang makalabas sila. Bumalik siya sa kanyang team at ipinakita ang susi na nakuha niya malapit sa kalansay. Sa susi, may nakaukit na mga salita na tila pahiwatig sa simula ng daan patungo sa kayamanan.
Napagtanto nilang may palaisipang kailangang lutasin upang matagpuan ang ginto. Namangha ang team sa deduction ni John at hinikayat siyang unahan ng principal sa paghahanap. Ngunit alam na ng principal ang lahat mula sa kanyang katulong. Nagpasya siyang hayaang si John ang lumutas ng palaisipan upang pagkatapos nito ay maaga niya ang ginto. Kinabukasan, bumalik si John sa paaralan at hiniling sa batang mataba na ikwento pa sa kanya ang iba pang nakakatakot na kwento. Pumayag ang bata at dinala siya sa aklatan. Doon niya ikinwento ang ikalawang alamat, ang tungkol sa isang lumang orasan. Ikinwento ng batang mataba na ang lumang orasan ay tumutunog mag-isa tuwing gabi, at kapag may taong malapit, makikita raw nito ang isang nakakatakot na multo. Nabahala si John sa kwento. Bigla namang dumating si Sion, hinila siya sa tainga, at dinala sa silid aklatan. Pinagbintangan siya ni Sion na nagnakaw ng ID ng batang mataba at inutusan siyang isauli ito. Naguguluhan si John at iginiit na wala siyang kasalanan. Alam niyang ang siga ang tunay na nagnakaw, ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Sion at tinakat pa siya nito. Samantala, nadiskubre ng katulong ng ministro na ang nasirang rebulto ay peke pala. Ang tunay na rebulto ay hindi nasira. Ibig sabihin, inosente si John at hindi niya sinira ang pambansang kayamanan o ginulo ang misyon. Ngunit itinago ng ministro ang katotohanan mula kay John at sa kanyang koponan dahil gusto niyang ipagpatuloy nila ang paghahanap sa ginto. Makalipas ang ilang sandali, nakatanggap ng tawag si John mula sa kanyang kasamahan. Natukoy nila ang misteryosong taong nakita sa abandonadong gusali. Isa pala itong gwardya. Nagpasya si John na harapin ito. Naluha ang gwardya at umamin ng totoo. Nagpakain daw siya ng pasang gutom at nang tumakbo ito papasok sa gusali, sinundan niya ito at doon niya natagpuan ang kalansay. Natakot siya at tinangkang itago ang nakita. Nang dumating sina John at ang estudyante, nagpanik siya at tumakbo palayo dahil natakot siyang mawalan ng trabaho. Naniniwala si John sa kanyang kwento dahil mukha naman siyang walang masamang intensyon. Pananggakwan niya itong hindi magsasabi sa iba at umalis. Pagbalik niya sa kanyang koponan, nagulat siya nang malamang nagbukas sa mga ito ng isang restaurant malapit sa paaralan upang manatiling malapit sa kanya at makapag-ugnayan ng hindi nagdudulot ng hinala. Samantala, pauwi na si Sion nang makita niyang hinihila ng siga ang batang mataba sa isang sulok. Nakaramdam siya ng kutob at sinundan sila. Nakita niyang binubugbog ng siga ang bata at agad niyang napagtanto na siya pala ang tunay na nagnakaw ng ID. Lumapit siya at pinagsabihan nito na magtungo sa kanyang opisina. Tumanggi ang siga at pinagtawanan siya, sabay sabing baguhan lang siya at dapat huwag siyang makialam kung ayaw niyang tanggalin ang ama nito sa trabaho. Nagpasalamat naman ang batang mataba kay Sion sa pagdepensa sa kanya at humingi ng paumanhin sa abalang na idulot. Habang pauwi si John napansin niyang may matandang babae na hirap tumawid sa kalsada dala ang mabibigat na mga supot at nagdudulot ng trapiko. Nilapitan niya ito at tinulungan. Napansin siya ni Lena at humanga sa kanyang kabaitan. Inihatid ni John ang matanda hanggang sa bahay nito at laking gulat niya nang malaman na ito pala ang lola ng batang mataba. Nagpasalamat ang matanda kay John at binigyan siya ng $2. Nahihiya ang bata dahil maliit ang halaga, ngunit upang hindi mapahiya ang matanda, tinanggap ni John ito ng may ngiti at nagpasalamat. Pagkaupo nila, ibinigay ni John ang kanyang numero sa telepono at sinabing maaari siyang tawagan anumang oras kung kailangan niya ng tulong. Labis na natuwa ang bata at taos-pusong nagpasalamat. Kinagabihan, pauwi na si Sion ngunit patuloy na bumabalik sa kanyang isipan ang mga pangyayari sa paaralan kaya't nakakaramdam siya ng kawalang lakas. Tumigil siya sa isang tindahan upang bumili ng inumin at kinuha ang huling bote ng juice sa estante, ngunit sabay din itong kinuha ni John. Nagkaroon sila ng kaunting pagtatalo at sa huli, si John ang nakakuha ng inumin. Naiinis si Sion at sinundan siya. Naupo silang magkasama at humingi ng paumanhin si Sion sa maling paratang laban sa kanya. Ipinaliwanag niyang inakala niyang siya ang nang-aapi sa bata. Masaya si John na nalaman niyang alam na ni Sion ang katotohanan. Ngunit napansin ni Sion ang kakaibang kilos ni John, tinatanggal nito ang mga gulay sa kanyang kanin. Nabigla siya dahil ganito rin ang ugali ng kanyang kaibigan noong bata pa siya. Sinabi niya kay John na may kahawig siyang taong nakilala niya noon. At gaya ng karaniwang inaasahan sa mga kwento ng drama, malinaw na si John ang kababata ni Sion. Ang dalawa ay dating magkaibigan noong pagkabata. Hindi na nakakagulat yun. Ngunit ang mga susunod na pangyayari at ang katapusan ng kanilang kwento ang tunay na magpapamangha. Kaya't patuloy nating abangan ang pagpapatuloy ng kanilang kwento. Sa sandaling yun, dumating ang mga pulis upang arestuhin ang lola ng batang mataba dahil sa paratang na nagpapatakbo ito ng ilegal na sugal. Umiyak ang bata at agad tumawag kay John upang humingi ng tulong. Kasama si Sion, nagtungo si John sa himpilan ng pulisya at iginiit niyang ang siga ang may kagagawa ng lahat. Nagulat si Sion at nagpasya na ilantad ang katotohanan. Pag-uwi niya sa bahay, hindi siya mapakali at sa huli ay nag-post siya sa group chat ng paaralan. Ipinahayag niya roon ang lahat ng kasamaan at lihim ng siga. Sa wakas, nalaman ng mga estudyante ang tunay na kulay ng siga. Nang marinig ng principal ang tungkol sa post, agad niyang gustong malaman kung sino ang gumawa nito upang maparusahan.
Pinaghinalaan niya si Sion, ngunit wala siyang matibay na ebidensya. Nagkunwari si Sion na inosente at walang alam. Umarteng nagulat at galit, sabay sabing alam niya kung sino ang may gawa at kapag nahuli niya ito, pagsisisihan daw nito ang ginawa. Naniwala ang principal at nakumbinsing walang kasalanan si Sion. Pinakalma niya ito at sinabing hayaan na lamang dahil lalabas din ang katotohanan sa tamang panahon. Ngunit alam ng mga kamag-aral ni Sion na siya talaga ang may akda ng post dahil halatang peke ang kanyang pag-arte. Kinagabihan, nagtungo si John sa silid-aklatan at tumayo sa harap ng lumang orasan. Sinubukan niyang buksan ito ngunit nabigo. Biglang lumitaw sa kanyang likuran ang principal ng paaralan. Ipinakilala nito ang sarili at tinanong kung ano ang ginagawa niya roon. Kinabahan si John at sinabing curious lamang siya sa orasan. Natawa ang principal dahil halatang hindi siya marunong magsinungaling. Naramdaman ni John ang kaba na baka matuklasan nito ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Humingi siya ng paumanhin at agad umalis. Kinabukasan, nagkaroon ng pagtitipon sa paaralan. Tinanong ng mga teacher ang batang mataba kung sinaktan siya ng siga. Dahil sa takot, nagsinungaling siya at sinabing hindi siya sinaktan. Mas masahol pa, sinabi niyang si John ang nambuli sa kanya. Nagbulungan ang mga tao sa paligid, nagsasabing pinagtaksilan siya ng mismong kakampi niya. Nagulat si Sion sa narinig. Pagkatapos ng pagpupulong, kinausap niya ang batang mataba at tinanong kung bakit hindi niya sinabi ang totoo. Nagsimula itong umiyak at naalala ang nangyari noong gabing yun. Hinintay siya ng siga sa labas ng bahay at tinakat. Sinabi nitong kapag ibinunyag niya ang katotohanan, sisiguraduhin niyang mabulok sa bilangguan ang kanyang lola. Dahil sa takot, napilitan ng bata na paratangan si John. Habang umiyak, nakiusap siya kay Sion na huwag na siyang lapitan dahil ayaw na niyang madamay pa. Kinagabihan, habang pauwi ang bata, nadatna niyang naghihintay si John sa kanya. Tinanong siya nito kung bakit niya ginawa yon. Napahagulgol ang bata at inamin ang lahat. Humingi siya ng tawad at sinabing tatanggapin niya ang anumang parusa. Ngunit hindi nagalit si John. Sinabi niya na isa lamang siyang biktima at wala siyang galit dito, pagkatapos ay tumalikod at umalis. Pagkalayo niya, tinawagan niya ang kanyang kasamahan at inutusan itong magtipon ng impormasyon tungkol sa siga. Kinabukasan, lumabas ang anunsyo sa paaralan na si John ay haharap sa isang disciplinary hearing. Nagulat ang lahat dahil maaari siyang mapatalsik. Ngunit hindi ito ininda ni John. Nagpasya siyang linisin ang kanyang pangalan. Sumakay siya sa kanyang motorsiklo at nagtungo sa taguan ng isang kilalang grupo na nagpapatakbo ng ilegal na sag-alan. Pagpasok niya, sinabi niyang hindi siya naroon para makipaglokohan. Tinawag niya silang mga hayop ngunit wala siyang pakialam. Nagtawanan ang mga ito at nagpasya na bugbugin siya. Akala nila isa lang siyang karaniwang binatilyo, hindi nila alam na isa siyang mabangis na mandirigma. Pinabagsak ni John ang isa sa kanila sa loob ng isang segundo at sinundan ito ng malalakas na suntok laban sa buong grupo. Sa kabila ng kanyang maamong anyo, naging halimaw siya sa laban. Isa-isang bumagsak ang mga kalaban sa bawat suntok niya. Dumating ang kanyang koponan upang tumulong ngunit huli na dahil natapos na ang labanan. Mag-isa lamang, tinalo ni John ang buong grupo. Inaresto niya ang pinuno ng gang, isinakay ito sa likod ng kanyang motorsiklo, at nagmadaling bumalik sa paaralan. Samantala, nagsimula na ang disciplinary hearing. Nandoon ang lahat maliban kay John. Kinabahan si Sion at tinawagan siya ngunit hindi siya sumagot. Naghahanda na ang principal na ipatalsik siya nang biglang dumating si John eksaktong sa oras. Namangha ang mga estudyante sa kanyang pagdating. Naglakad siya papasok at humingi ng paumanhin sa kanyang pagkalate. Pagkatapos ay inihayag niyang may dala siyang saksi na magbubunyag ng lahat ng kasalanan ng siga. Sinabihan ni John ang pinuno ng gang na umamin o babasagin niya ang mukha nito kagaya ng ginawa niya kanina. Sa sobrang takot, agad na umamin ang pinuno. Isiniwalat niya ang lahat ng katotohanan na ang siga ay kasabot niya sa pagsusugal at sa pagnanakaw ng mga ID ng mga estudyante upang gamitin sa ilegal na gawain. Nagulat ang lahat sa kanilang narinig. Sinubukan ng siga na tanggihan ng paratang at pinakiusapan ng batang mataba na ipagtanggol siya. Ngunit sa wakas, naglakas loob ang bata at sinabi ang totoo. Inamin niyang walang kasalanan si John at ang tunay na nambubugbog sa kanya ay ang siga mismo. Idinagdag pa niyang tinakat siya nitong sasaktan ang kanyang lola. Labis ang tuwa ni John at taos-pusong nagpasalamat sa bata. Nangako siyang palagi niya itong poprotektahan. Biglang nawala ng kontrol ang siga at sinugod si John ngunit mabilis niya itong napigil at pinabagsak. Matatag niyang sinabi na mata sa mata, ngipin sa ngipin, ikaw ang nagsimula nito, kaya tanggapin mo ang kapalit, sabay pinagsakan ng malakas na suntok sa ilong. Sinubukan ng abogado ng siga na ipagtanggol ito at muntik nang atakihin si John ngunit hinarang siya ni Sion at mahigpit na binalaan na huwag niya itong ituloy. Napagtanto ni Sion na si John ay isang taong karapat-dapat protektahan. Ipinamalas niya ang kanyang kakayahan at mabilis na pinabagsak ang lalaki sa sahig. Matapos mapatunayan ang kanyang kawalang kasalanan, ginamo ni Sion ang sugat ni John. Umupo silang dalawa, nagkatitigan, at halatang may namumuo ng damdamin sa pagitan nila. Nagpasalamat si John sa kanya at dahan-daang tinanggal ang isang bulaklak na nakasabit sa buhok ni Sion.
Kinabahan si Sion at agad na lumayo, alam niyang hindi siya dapat mahulog sa isang estudyante. Pagkatapos, nakipagkita si John sa batang mataba sa isang kainan upang tanungin pa tungkol sa kwento ng lumang orasan. Ikinwento ng bata na matagal nang may isang dalagitang nerd na palaging pumapangalawa sa klase. Naiinggit siya sa nangungunang estudyante dahil sa talino nito at sa laging atensyong nakukuha. Isang araw, dahil sa labis na selos, itinulak niya ito mula sa bubong ng gusali, umaasang siya na ang magiging una. Ngunit isang gabi, habang nag-aaral siya mag-isa sa silid-aklatan, narinig niya ang pagtunog ng orasan. Nakaramdam siya ng presensya sa paligid, kaya dali-dali siyang nagtago sa banyo ng mga babae. Biglang lumitaw ang multo ng estudyanteng pinatay niya, may pulang-pulang mga mata at handang maghayganti. Nagkunwaring hindi natatakot si John ngunit biglang sumulpot sa likod niya ang kanyang mga kasamahan, dahilan upang mapasigaw siya sa gulat at halos maihi sa takot. Nagtawanan silang lahat. Inanyayahan ni John ang bata na kumain ng hapunan, at tuwang-tuwa itong pumayag at nagpasalamat. Kinabukasan, muling sinubukan ni John na buksan ang lumang orasan sa paaralan, ngunit nabigo pa rin siya. Dumating si Cher at nagbitin ng litrato ng konseho ng mga estudyante. Tinulungan siya ni John at habang tinitingnan niya ang larawan, napansin niyang ang parehong orasan ay nasa likod sa litrato. Dahil sa pagkamausisa, tinanong niya si Cher tungkol dito. Ipinaliwanag ni Cher na ang orasan ay nasa opisina ng konseho ng mga estudyante. Nagulat si John dahil yun mismo ang orasan na matagal na niyang hinahanap. Sinubukan niyang puntahan ito ngunit nakasara ang pinto. Napansin siya ni Lena at sinabi nitong tanging mga miyembro ng konseho lamang ang maaaring pumasok sa loob. Ibinigay niya kay John ang isang regalo at inanyayahan siyang sumali sa konseho kapalit ng sinibak na siga, ngunit tinanggihan ni John at sinabing huwag nitong sayangin ang kanyang pera. Mas lalo pang humanga si Lena sa kanyang ugali at prinsipyo. Paglaon, sinabi ni John kay Sion na nais niyang sumali sa konseho ng mga estudyante. Pumayag si Sion ngunit nagtakda ng dalawang kondisyon. Una, kailangang mapasama siya sa 10 nangungunang estudyante ng paaralan, at pangalawa, dapat siyang makakalap ng 100 pirma ng mga estudyanteng sumusuporta sa kanyang pagsali. Nagulat si John dahil alam niyang hindi magiging madali yun. Humingi siya ng tulong sa kanyang koponan at pumayag sila na ang baalang mang-alap ng mga pirma habang siya ay mag-aaral ng mabuti. Kinabukasan, nagsimula si John sa mise-en-scene ng pag-aaral. Samantala, nagdaos ng kainan ang kanyang koponan sa labas ng paaralan. Namigay sila ng libreng pagkain sa mga estudyanteng pipirma sa petisyon. Tuwang-tuwa ang mga estudyante at agad pumila. Pagkatapos ng araw, dinala ng kapitan kay John ang mga papel na may mga pirma at sinabing ang natitira na lamang ay ang pagpasa niya at makapasok sa 10 nangunguna. Labis ang tuwa ni John at nangakong magtatagumpay siya. Ngunit pagkalipas ng ilang sandali, lumapit si Cher at sinabing kailangan niya itong makausap. Nagkita sila sa bubungan at nagulat ang binata sa kanyang presensya. Hindi niya nais na sumali ito sa konseho ng mga mag-aaral at binyantaan pa niyang isisiwalat ang lihim nito. Sa katunayan, ayaw niyang malaman ng binata na itinuturing siya ni Lena na parang katulong kapalit ng pagiging kasapi niya sa konseho. Kinagabihan, umuwi si Lena at nalaman na siya pala ay anak ng prinsipal ng paaralan. Nais na niyang matulog, ngunit ipinilit ng kanyang ina na manatili siya at mag-aral pa ng kaunti. Binigyan pa siya nito ng mga tableta upang manatiling gising sa buong magdamag. Wala siyang nagawa kundi sumunod. Samantala, tinawagan ni Sean si John at nagulat siya sa pagkarinig na tila pagod na pagod ito sa kaka-aaral. Nagpasya siyang puntahan ito. Nagpanik si John dahil halos walang laman ang kanyang apartment. Agad niyang tinawagan ang kanyang mga kasamahan at nagmakaawang tulungan siya. Napagtanto nilang may 10 minuto lamang silang natitira kaya ginamit nila ang kanilang kapangyarihan bilang mga undercover na opisyal upang manghiram ng mga gamit mula sa mga kapitbahay. Kumuha sila ng mga kumot, kutsan, alpombra, at kahit aparador, basta magmukhang maayos at may laman ang bahay. Isa sa mga kasama ni John ang nagpanggap na kakambal niya, habang itinago ng kapitan ang iba pa. Binuksan ni John ang pinto para kay Sean na may dalang pagkain. Dahil sa sobrang kaba, natapon niya ito sa damit ng babae. Nagpa siya itong maglinis sa banyo. Paglabas ni Sean, sinabi niyang magpahinga muna si John at nagsimulang magligpit. Ngunit nadulas siya at natamba. Agad siyang sinubukang saluhin ni John subalit pareho silang bumagsak at sa di sinasadyang pagkakataon ay nagdikit ang kanilang mga labi. Pareho silang labis na nahiya. Mula sa loob ng aparador, hindi na napigilan ng isa sa mga kasamahan ni John ang pagbahing at umalingaw-ngaw ito sa buong silid. Nagulat si Sean nang makita silang lahat at tinanong kung sino sila. Nagpaliwanag si John na mga kasamahan daw niya ito sa restaurant at nagplano lamang ng sorpresa. Ngunit hindi naniwala si Sean. Bakit daw sila nagtatago sa aparador? Dahil sa labis na pagkailang, nagpanggap si John na nahimatay at bumagsak sa sahig. Mabilis na sumugod ang kanilang kapitan, binuhat siya ng dramatiko, at umalis habang sinisisi si Sean sa nangyari. Naiwan si Sean na litong-lito at walang ideya sa kung ano ang katatapos lamang mangyari. Kinabukasan ay araw ng pagsusulit. Pilit na nagtuon si John at natapos niya ang lahat ng katanungan.
Si Sean ang nangolekta ng mga papel ngunit nanatili siyang may pagdududa sa binata. Kinagabihan, uminom muli si Sean upang makalimutan ang mga pangyayari. Nalasing siya at sa pagkakamali ay napunta sa apartment ni John. Akala niya ay kanya yun dahil magkatapat lamang sila ng tirahan. Paulit-ulit niyang tinawag ang pangalan ni John hanggang sa lumabas ang kanyang ina at isinama siya pabalik sa loob ng kanilang bahay. Tahimik na natawa si John habang pinapanood ito. Kinabukasan, pumasok siya sa paaralan na kinakabahan sa resulta ng pagsusulit. Nang makita niya ang kanyang papel, labis siyang nagulat sapagkat pumwesto siya bilang pang-10 sa buong paaralan. Lubos siyang natuwa dahil nangangahulugan nitong maaari na siyang opisyal na maging kasapi ng konseho ng mga mag-aaral. Agad niyang tinawagan ang kanyang grupo upang ibalita ang magandang resulta at sabay-sabay silang nagdiwang, lalo na dahil si Shai, ang anak ng kanilang kapitan, ang nanguna sa pagsusulit kaya naging mas masigla ang kasiyahan. Ngunit labis na nabahala si Lena sapagkat pumangalawa lamang siya. Nagkulong siya sa aklatan dahil natatakot sa posibleng sabihin ng kanyang ina. Natagpuan siya ni John at ibinalita rito ang kanyang resulta. Hiniling niyang tanggapin siya bilang kasapi ng konseho ngunit napansin niyang tila hindi maayos ang pakiramdam ni Lena kaya tinanong niya ito. Tumanggi ang dalaga na magsalita. Bigla itong nakatanggap ng mensahe mula sa kanyang ina at agad na nagtungo sa opisina nito. Doon ay nalaman na pagpaparusahan siya ng kanyang ina. Kinagabihan, nagtipon ang grupo ni John at tinanong siya kung maaari bang makalapit siya kay Lena upang makuha ang tiwala nito at manatiling malapit sa konseho ng mga mag-aaral. Ngunit nagbiro si John na gwapo naman daw siya at sa isang kindat lamang ay napaibig na niya ang 55 babae. Nangako siyang kakayanin niya ito. Kinabukasan, nilapitan niya si Lena habang kumakain ito. Sinubukan niyang makipag-usap at inabutan pa ito ng baso ng tubig sakaling mabilaukan. Tumanggi ang dalaga, kaya ininom na lamang ni John ang tubig upang mabasag ang katahimikan. Lahat ay nagtawanan sa kanya. Sa kabila nito, kalaunan ay pumayag si Lena na siya ang pumalit sa dating pwesto ng siga sa konseho. Labis ang tuwa ni John at dumalo siya sa kanyang unang pagpupulong kasama sila. Ipinakilala siya ni Sion sa iba pang mga kasapi. Pagkatapos ng pagpupulong, nang makaalis na ang lahat, sinamantala ni John ang pagkakataon upang muling subukang buksan ang mahiwagang orasan, ngunit dumating si Lena. Mabilis niyang nagkunwaring nakatanaw lamang siya sa bintana. Inanyayahan siya ni Lena na maghapunan at pumayag siya. Iniisip na magandang pagkakataon nito upang makuha ang tiwala ng dalaga. Ninerbiyos si Sion at nagtangkang umiwas, ngunit ipinilit ni Lena na sumama siya at binigyan pa ng pera upang makabili ng damit. Kinagabihan, nagtungo silang tatlo sa isang marangyang restaurant. Masamang inasal ni Lena kay Sion, itinuring itong parang katulong upang ipakita sa harap ni John na mas mataas siya. Ipinagutos pa niyang lumabas ito upang bilhan siya ng bagong sapatos. Nagulat si John at doon niya tuluyang naunawaan ang lihim na tinatago ni Sion. Nagalit siya at ipinagtanggol ito. Pagkatapos ng hapunan, kinausap niya si Sion at hinimok na tigilan na ang pagpapasunod kay Lena, ngunit sumabog ang damdamin ni Sion. Sinabi nitong huwag siyang makialam, sapagkat sariling desisyon niyang paglingkuran si Lena. Umalis siya at iniwan si John. Makalipas ang ilang sandali, umuwi si Lena at nadatnan niyang naghihintay ang kanyang ina. Doon nalaman na ang ina pala ang siyang nag-uutos sa kanya na tratuhin si Sion sa ganoong paraan. Ipinagutos pa nitong isama ni Lena si John sa konseho upang masubaybayan siya at matuklasan ang kinaroroonan ng ginto. Kinagabihan ding yun, palihim na bumalik si John sa paaralan upang muling subukang buksan ang orasan, ngunit wala pa rin siyang natagpuan. Biglang may dumulas na isang papel sa ilalim ng pinto at mabilis na tumakbo palayo ang naglagay nito. Nabahala si John at binuksan ang papel. Nakasaad doon ang mga salitang, "Alam kong pulis ka." Nanlumo siya sa kanyang nabasa. Nabunyag na ang kanyang pagkakakilanlan. Kinabukasan, ibinalita niya ito sa kanyang kapitan at nagsimula silang mag-isip kung sino ang maaaring nakatuklas. Habang nagmumuni-muni si John sa kanyang bahay, nakatanggap sila ng mensahe mula sa gwardya ng paaralan. Siya raw ang nakaalam ng katotohanan at nais siyang makausap agad. Pumayag si John at nagtungo sa tagpuan. Makikita ang gwardya na naghihintay sa bubungan. Biglang lumitaw ang isang tao na may maskara at umatake, tinatangkang agawin ng kwadernong hawak ng gwardya. Lumaban ito ngunit natalo at agad na napatay. Ilang sandali lamang ang lumipas ay dumating si John ngunit huli na ang lahat. Natagpuan niya ang bangkay ng gwardya at napagtanto niyang wala na ito. Napansin niya ang kwaderno at labis siyang nagulat. Ito ay tala-arawan ng kanyang ama, ang parehong amang nawala 20 taon na ang nakalilipas. Oh, mahal na tagapakinig, ang amang matagal nang hinahanap ni John ay muling nagbalik sa anyo ng isang tala-arawan. Natanong niya ang lalaking may maskara na tumatakbo palayo kaya mabilis niya itong hinabol. Tinangkang ambusin siya ng lalaki mula sa likuran, ngunit lumaban si John ng buong galing. Naibaba niya ito at muntik nang alisin ang maskara, subalit itinulak siya ng lalaki at nakatakas sa kainang naghihintay na sasakyan. Nalantad na ang lalaking may maskara ay ang katulong ng principal. Siya ang inutusan upang patahimikin ang gwardya, ngunit humingi siya ng tawad sapagkat nabigo siyang makuha ang tala-arawan.
Galit na sumugod si John sa opisina ng ministro at sinuntok ang gwardya nitong kasama. Nilock niya ang pinto dahil seryoso ang usapan. Hinarap niya ang ministro, ibinagsak sa mesa ang tala-arawan, at inutusan itong sabihin ang buong katotohanan. Nagbanta siyang isisiwalat ang lahat. Dahil sa takot, napilitang magsalita ang ministro. Ibinunyag nitong ang ama ni John ay may parehong misyon noon. Hinahanap din ito ang ginto ngunit biglang naglaho. Nagngit-ngit si John sa galit at hindi makapaniwala na itinago ito sa kanya. Halos atakihin na niya ang ministro ngunit agad siyang pinigilan ng kanyang kapitan. Lumabas silang dalawa upang mag-usap. Labis na nalungkot si John at sinabing nais na niyang umurong mula sa misyon. Sa kanilang tahanan, nagsimulang basahin ni John ang tala-arawan ng kanyang ama. Nakatala rito ang masusing impormasyon tungkol sa paaralan, mga lihim na maaaring humantong sa pagkakatuklas ng kayamanan. Samantala, dumalaw si Cyan sa kanyang tirahan. Nagulat siya nang malamang wala si John at inakalang nagpapahinga pa ito. Kasabay nito, isa sa mga kasamahan ni John ang nagbihis bilang estudyante at nagtangkang makapasok sa paaralan, ngunit pinigilan siya ng iba dahil halatang matanda na siya at walang maniniwalang estudyante pa ito. Nawalan sila ng pag-asa. Biglang dumating si John at ipinaalam sa kanila na nagbabalik siya sa misyon. Nais niyang matagpuan ang ginto at malaman ang nangyari sa kanyang ama. Nabigla ang kanyang mga kasamahan ngunit agad silang sumuporta sa kanya. Muling bumalik si John sa paaralan. Natuwa ang mga estudyante sa kanyang pagbabalik, ngunit binawasan siya ni Cyan ng 20 puntos dahil sa mga pagliban. Pagkatapos ng klase, nagtungo siya sa silid ng konseho at dumiretso sa orasan. Gamit ang tala-arawan ng kanyang ama, sinundan niya ang mga tagubilin ng paisa-isa hanggang sa tuluyang magtagumpay siya. Bumukas ang orasan at tumugtog ang isang himig ng musika. Itinala ni John ang tugtugin. Biglang pumasok si Cyan at sinabi nitong nakita niya si John na nakikipaglaban sa lalaking may maskara kagabi at alam na niyang hindi ito estudyante. Binyantaan niyang isusumbong ito. Kinabahan si John dahil kapag nagsumbong siya, tuluyang mabubunyag ang buong misyon. Agad niyang inilak ang pinto at isiniwalat ang katotohanan. Inamin niyang isa siyang pulis na may lihim na misyon upang hanapin ang nakatagong kayamanan. Nabigla si Cyan sa kanyang narinig. Sinamantala ni John ang sandali upang takutin ito ng bahagya. Sinabi niyang kapag nagsumbong siya, makukulong siya sa loob ng 100 taon. Labis na natakot si Cyan at naniwala sa kanyang sinabi. Nangako siyang hindi magsasabi at nag-alok pang tutulungan siya sa misyon. Kinagabihan, bumalik si John sa kanyang grupo at pinatugtog sa kanila ang himig. Ibinahagi niyang ang susunod na pahiwatig ay may kaugnayan sa isang piano, at ikinwento rin ang nangyari kay Cyan. Labis na nagalit ang kapitan. Hindi raw dapat niya itong tinakat. Inutusan siyang humingi ng paumanhin. Sumang-ayon si John at anabangan si Cyan sa restaurant ng ina nito. Ipinaliwanag niyang nagbibiro lamang siya at nangakong kapag tinulungan siya nito, bibigyan siya ng parangal at gantimpala. Sa isip ni Cyan, inilarawan niyang magiging bayani siya ng kanilang bayan at igagalang ng lahat. Pumayag siya at sinabing, anuman ang kailangan mo, Ginoo, ako ang iyong tapat na lingkod. Kung hihilingin mo ang liwanag ng buwan, ibibigay ko sa iyo ang mga bituin. Labis ang tuwa ni John sa kanyang sagot. Kinabukasan, nagtungo siya sa silid ng musika sa paaralan at muling binasa ang tala-arawan ng kanyang ama. Natuklasan niyang noong unang panahon ay may isang magaling na estudyante sa pagtugtog ng piano na naloko ng kanyang teacher. Nang malaman itong nagdadalang tao ang babae, iniwan niya ito. Dahil sa matinding dalamhati, kinitil ng dalaga ang sariling buhay. Pagkaraan, habang mag-isang tumutugtog ang teacher biglang gumalaw ng mag-isa ang piano. Nagpakita ang kaluluwa ng dalaga na may kumikislap na pulang mga mata. Mula noon, sinasabing isinumpa ang piano at wala nang naglakas loob na lapitan ito. Habang binabasa ni John ang tala, lumitaw si Cyan sa kanyang likuran at tinanong kung saan naroroon ang piano. Sinabi niyang nasa opisina ito ng principal at tanging ito lamang ang may access doon. Ngunit ipinaalam ni Cyan na paparating ang isang malaking kaganapan sa paaralan. Magiging abala ang lahat kaya yun ang pinakamainam na pagkakataon upang makapasok ng palihim. Nasabik si John at sinabi sa konseho na nais niyang dumalo sa nasabing okasyon, ngunit tumanggi si Lina dahil kulang pa rin siya ng 20 puntos. Nabigla si John at nawala ng pag-asa. Kinagabihan, nakipagpulong siya sa kanyang grupo upang mag-isip ng paraan. Biglang dumating si Cyan at sinabi sa kanila na may paraan upang mabawi ni John ang nawalang puntos, at iyon ay sa pamamagitan ng paggawa ng isang pampromosyong video para sa paaralan. Sa una, tumanggi si John dahil nakahihiya raw yun. Hindi raw niya magagawa yun dahil masisira ang kanyang karisma. Paano kung mapanood siya ng magiging asawa niya balang araw? Ngunit kinabukasan, pumasok siya sa paaralan kasama si Cyan at napilitang pumayag upang hindi masira ang kanilang misyon. Sinimulang turuan siya ni Cyan ng mga nakakatuwang poseng at galaw para sa pagkuha ng video. Sa una ay tumanggi si John at tinukso pa ang itsura ni Cyan habang ito ay nagpapakita ng mga galaw. Ngunit nang ipaalala nito sa kanya ang kahalagahan ng kanilang misyon, napilitan siyang sumunod. Sa huli, ginaya ni John ang bawat poseng na itinuro ni Cyan.
Sa araw ng pagkuha ng video, nag-post si John na parabang isang profesional na modelo, at labis na namangha ang lahat sa galing at kisig niya. Hindi makapigil ang mga babae sa pagtitig sa kanya. Kinagabihan, nagpasya si John na anyayahan si Cyan sa hapunan bilang pasasalamat sa tulong nito. Habang magkasama sila, biglang bumalik sa isip ni John ang kanyang kababata. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, nagsimulang umulan. Tinawagan si Cyan ng kanyang ina at pinapadalhan ng payong. Nang marinig ni John na binigkas ng ina ang pangalan nito, natigilan siya. Pareho ang pangalan sa kanyang kababata. Nang sandaling yun, napagtanto niyang siya nga ang matagal na niyang hinahanap. Pinanood niya itong hindi makapaniwala, ngunit may ngiting puno ng tuwa. Sa isip niya, sinabi niyang sa wakas ay natagpuan na niya ito. Ngunit nang subukan niyang makipag-usap, tinukso lamang siya ni Cyan sa kanyang pangalan, hindi siya nakilala. Nasaktan si John at iniwan siyang naglalakad palayo. Kinagabihan, pag-uwi niya, binuksan niya ang lumang album ng litrato na puno ng mga alaala. Naalala niya ang kanilang masasayang sandali noong bata pa sila. Doon nalaman na si Cyan ang una niyang pag-ibig. Labis ang kanyang kasiyahan na muling pinagtagpo sila ng tadhana matapos ang napakahabang panahon. Kinabukasan sa paaralan, nakita niya si Cyan na masayang sumasayaw habang naglilinis ng opisina. Tahimik lamang siyang nakatingin, puno ng tuwa at pangungulila. Napansin siya ni Cyan at agad na nahiya kaya dali-daling umalis upang dumalo sa pulong ng mga teacher. Pumasok ang principal at hiniling sa mga teacher na tulungan siyang pumili ng pinakamagandang dalaga sa paaralan para sa isang kampanya. Agad nilang pinili si Lena dahil anak siya ng principal. Ngunit nang mga estudyante naman ang pumili, iminungkahi ni Cyan na si John ang nominado at nagpasya silang magsagawa ng botohan. Bagaman kinakabahan si Cyan na baka bumagsak ang plano at masira ang misyon, sinuwerte silang nanalo si John. Labis ang kasiyahan ni John nang malaman ito at nagdiwang kasama ang kanyang grupo. Inanyayahan pa niya silang kumain sa labas. Sa daan, nakita niya si Char na may dalang sandamakmak na mga libro. Naawa siya at tinulungan ito dahil itinuring niya na parang kapatid. Nag-usap silang dalawa, at humingi siya ng tawad sa panghihimasok niya noon sa buhay nito. Ngumiti si Char at pinatawad siya. Sinabi nitong hindi masamang tao si Lena, ngunit mahirap lamang ang buhay nito dahil sa ina. Siya lamang daw ang nakagagawa ng paraan upang pakitunguhan si Lena ng maayos. Kinagabihan, muling nagtipon si John at ang kanyang grupo upang pag-usapan ang sumpang piano. Napag-alaman nilang kailangang may tumugtog dito, ngunit natakot ang lahat. Biglang nagboluntaryo si Cyan, at nagulat silang lahat sa kanyang tapang. Tinangka siyang pigilan ni John dahil natatakot siyang mapahamak ito, ngunit nagpumilit si Cyan. Nang tanungin kung bakit, sinabi niyang minsan ay may estudyanteng itinuro niya at nangakong magiging matagumpay na teacher siya balang araw. Ngayon daw ay panahon na upang tuparin ang pangakong yun. Labis na naantig si John sa kanyang mga sinabi kaya napilitan siyang pumayag. Kinabukasan, nalaman nilang kinakailangan ng fingerprint ng principal o ng katulong nito upang mabuksan ang silid ng piano. Kaya't lumapit si Cyan sa katulong sa aklatan at habang ito ay abala, palihim niyang kinuha ang librong hawak nito. Dinala niya ito kay John at doon kinuha ni John ang kopya ng fingerprint. Pagkatapos ay nagsimula siyang sanayin si Cyan sa pagtatanggol sa sarili sakaling may mangyaring masama. Ngunit nang masyadong mapalapit si Cyan habang nagsasanay sila, kinabahan at nahiya si John. Kaagad niyang sinabi na sapat na yun at umalis. Kinagabihan, muling nagtagpo ang grupo upang talakayin ang plano. Kinabukasan, hinintay ni John si Cyan sa paaralan. Nang dumating ito, labis siyang namangha. Nakasuot ito ng napakagandang damit, at hindi niya maialis ang kanyang mga mata rito. Dumating ang principal upang salubungin ang mga panauhin para sa malaking kaganapan ng paaralan. Tamang-tama ang oras. Naghanda sina John at Cyan upang isagawa ang kanilang plano. Bago sila maghiwalay, ibinigay ni John kay Cyan ang isang kwintas na may nakatagong aparato para sa pagsubaybay. Sinabi niyang ito ay bilang pag-iingat lamang. Ngumiti si Cyan, labis na naantig dahil sa ipinakitang malasakit ni John. Nagpasalamat siya at unti-unting naramdaman na may espesyal na damdamin si John para sa kanya. Biglang namatay ang mga ilaw. Sinamantala nila ang pagkakataon at nagtungo sa opisina ng principal. Sinubukan nilang buksan ang pinto gamit ang fingerprint ng katulong, ngunit biglang nag-jam ito. Pagbalik ng kuryente, agad na dumating ang mga gwardya. Agad kumilos si John at nakipaglaban habang pinuprotektahan si Cyan, na parabang sumasayaw sila sa gitna ng kaguluhan. Malakas niyang sinabi na sinumang lalapit sa dalaga ay pumipirma ng sariling kamatayan. Isang gwardya ang bumagsak matapos ang isang matinding suntok. Namangha si Cyan sa lakas ni John. Ginamit din niya ang mga galaw sa pagtatanggol na itinuro sa kanya ni John at tumulong sa laban. Sa wakas, nakapasok sila sa opisina at narating ang piano. Nagsimula silang tumugtog ngunit walang nangyari. Napansin nilang sira ang isa sa mga pindutan. Binuksan ni John ang computer ng principal at natagpuan ang isang file na naglalaman ng lahat ng impormasyon tungkol sa kanya. Lubos siyang nabigla. Alam na pala ng principal ang lahat tungkol sa kanya. Ibig sabihin, may tax seal sa kanilang grupo.
Nagulat siya at agad na lumabas bago pa dumating ang iba. Matapos ang kaganapan, nagtipon silang muli ng kanyang grupo at ikinwento ni John ang tungkol sa sirang piano, ngunit hindi niya binanggit ang tungkol sa file. Hindi pa niya alam kung sino ang traidor. Pag-uwi, nagsimula siyang pagdugtong-dugtungin ng mga pahiwatig at nagpasya na siya mismo ang maghahanap ng tax seal. Samantala, sinisiyasat ni Sion ang sirang piano at iniisip kung bakit wala itong tunog. Pinag-aralan niya ang mga liriko ng mga awiting ginamit sa mga nakaraang pagtatanghal, umaasang bumubuo yun ng pahiwatig patungo sa kayamanang kanilang hinahanap. Nang matuklasan niya ang isang mahalagang clue, dali-dali siyang nagtungo upang sabihin ito kay John. Natagpuan niya si John sa supermarket, ngunit tila malamig at mailap ito. Litong-lito si Sion at inanyayahan siyang kumain sa kainan ng kanyang ina. Doon, ibinunyag ni John ang totoo. May tax seal sa kanilang grupo at pinaghihinalaan niya ang lahat. Nalungkot si Sion para sa kanya, kaya't inaliw niya ito at nangakong mananatili sa kanyang tabi. Ngumiti si John labis na naantig sa kanyang mga salita. Habang magkasabay silang naglalakad pauwi, nagpasya si John na panahon na upang sabihin ang katotohanan. Siya ang batang minsang nagmahal at laging nagpoprotekta sa kanya. Siya ang kanyang kababata. Nabigla si Sion sa nalaman. Iba na kasi ang pangalan ni John kaya hindi niya ito nakilala noon. Masaya siyang muling nagtagpo sila, ngunit hindi may kailaang pagkalito sa kanyang damdamin, sapagkat si John ang una niyang paghanga noong bata pa siya. Nahihiya siyang lumayo at pumasok sa kanyang apartment. Kinabukasan sa paaralan, nakakita si Sion ng isang card ng miyembro ng konseho ng mga estudyante. May nakasulat doon na isang link. Pinindot niya ito at labis na nagulat dahil nagtungo ito sa pahina ng mga resulta ng pagsusulit sa pagtatapos ng taon, kahit hindi pa nagaganap ang mga pagsusulit. Agad niyang tinawagan si John. Pagdating ni John ipinaliwanag niya ang tungkol sa peking marka at humingi ng tulong. Humingi ng paumanhin si John at sinabi na ang kanyang misyon ay hanapin ang kayamanan, bago ito lumabas. Ngunit nang makita niyang nagsisikap mag-aral si Sion upang makuha ang unang pwesto sa paaralan, labis siyang nabagabag. Lahat ng ginagawa ni Sion ay dahil sa sariling pagsisikap, ngunit nanganganib ang kanyang kinabukasan dahil sa mga peking grado. Samantala, natuklasan ng principal na nawala ang resultang card ng isa sa mga mayayamang estudyante. Galit na galit siyang pumasok sa banyo ng mga lalaki, sinundan ng estudyante, at walang awa itong pinagsusuntok hanggang sa halos hindi na makilala ang kanyang mukha. Ang anyo nito ay para ng isang zombie. Makalipas ang ilang oras, nakita ni John si Sion sa paaralan ng gabing-gabi pa, patuloy na nag-aaral at nagsisikap makalakam ng ebidensya laban sa principal. Humanga siya sa kanyang determinasyon at nagpasya na tulungan siya. Sinimulan niyang suriin ang mga lumang tala upang patunayan na peke ang mga resulta ng pagsusulit. Magdamag silang nagtrabaho. Sa kalaunan, nakatulog si Sion sa sobrang pagod. Maingat siyang tinakpan ni John ang kanyang jacket at ipinagpatuloy ang pagtatrabaho mag-isa. Makalipas ang ilang oras, siya rin ay nakatulog dahil sa pagod. Nang magising si Sion at makita siyang mahimbing na natutulog, labis siyang naantig. Maingat niyang tinakpan si John at tinitigan ito ng may lamang. Ang mga mata niya ay tila nagningning na parang may puso. Maliwanag na muli siyang nahuhulog sa kanya. Kinabukasan, humingi ng tulong si John sa kanyang grupo, ngunit tumanggi ang kapitan. Sinabi nitong mag-focus muna sa pangunahing misyon. Kailangan nilang mahanap agad ang kayamanan, kung hindi, mapaparusahan ang buong grupo. Naiinis si John ngunit hindi siya sumusuko. Nagpasya siyang harapin mag-isa ang isyu ng pandaraya sa grado. Kinagabihan, pag-uwi ng principal na datnan niyang naghihintay si Lena. Tinanong siya ni Lena kung bakit niya painpeke ang mga marka. Sumagot ang kanyang ina na bilang anak niya, dapat siyang palaging una sa lahat ng bagay, at dapat na niyang putulin ang ugnayan sa kaibigang yun dahil hindi ito karapat-dapat sa kanila. Galit na galit si Lena. Sinabi niyang si Shai ang kanyang pinakamatalik na kaibigan at hindi niya ito tatalikuran. Umalis siya sa bahay at nagtungo sa tirahan ni Shai upang makitulog. Nagulat si Shai ngunit pumayag. Naghapunan silang magkasama. Labis na natuwa ang ina ni Shai nang sa wakas ay makilala ang matalik na kaibigan ng kanyang anak. Naantig si Lena sa kabaitan ng mag-ina. Noon lamang niya naramdaman ang ganitong uri ng init at pagmamahal. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may tunay siyang pamilya. Samantala, natuklasan ni Sion ang ebidensya laban sa principal. Labis siyang natuwa at dali-daling nagtungo upang ibalita ito kay John. Ngunit pagdating niya sa bahay nito, bukas ang pinto. Maingat siyang pumasok at doon ay nakita ang isang lalaking nakasuot ng maskara. Tinanong niya kung sino ito at tinangka niyang tawagan ng mga pulis, ngunit mabilis siyang sinuntok ng lalaki sa tiyan at tumakbo palayo. Ilang sandali lang, dumating si John at nadatnan siyang walang malay. Agad niya itong binuhat at dinala sa ospital upang mailigtas ang kanyang buhay. Nabalot siya ng matinding pagkakasala at takot na baka mawala si Sion. Sa kabutihang palad, hindi malubha ang pinsala, at nagtagumpay ang mga doktor na may salbe siya. Dumating ang ina ni Sion at mahigpit na sinabi kay John na umalis. Nais niyang manatiling mag-isa kasama ang kanyang anak. Iginagalang ni John ang kahilingan ng ina ni Sion, kaya umalis siya ng ospital.
Nakipagkita siya sa kanyang team at sinabing ligtas na si Sion. Ngunit napansin ng kapitan niya na tila may bumabagabag sa kanya at sinubukang kausapin siya. Bigla siyang sumabog ng galit at pinagsigawan nito. Sa isip niya, baka nga ang kapitan mismo ang traidor. Halos suntukin na niya ito, ngunit napigilan ang sarili at umalis na lang. Pumunta siya sa ospital at tahimik na umupo sa tabi ni Sion. Habang natutulog ito, pinagmamasdan niya ito ng may pag-aalala. Nang magising si Sion at makita siyang naroon, napangiti siya. Nagpasalamat siya at sinabing, "Huwag kang mag-alala, malakas ako. Hindi ako mamamatay ng ganun kadali." Napangiti si John ngunit biglang tumunog ang kanyang telepono, isa sa mga kasamahan niya ang tumawag. Nalaman nila kung kanino galing ang fingerprint ng lalaking umatake. Isa pala itong teacher sa paaralan. Nanlaki ang mata ni John, ibig sabihin, ang principal ang nagutos. Agad siyang umuwi para suriin ang diary ng kanyang ama, ngunit wala na ito, ninakaw na. Samantala, makikita ang principal habang binabasa ang diary. Tila desperado siyang hanapin ang lokasyon ng kayamanan. Biglang pumasok si Lena at nakiusap na huwag na sanang day ng mga marka ngayong taon. Nangako siyang mag-aaral ng mabuti para siya mismo ang maging una. Ngunit matapos siyang umalis, walang balak ang ina niyang sumunod. Inutusan niya ang assistant na ipagpatuloy ang plano. Maya-maya, nakipagkita ang assistant sa girong nagnakaw ng diary. Dinala niya ito sa kotse at tinangay. Nawala ng malay ang teacher. Inutusan ng assistant ang mga tauhan niya na patayin ito upang walang makapagpatunay laban sa principal. Ngunit sinusubaybayan pala sila ng grupo ni John. Tinangka nilang sagipin ng teacher ngunit nalinlang sila, mga pain lang pala ang kalaban. Ang totoong grupo ang siyang samaikop sa team ni John. Nabihag sila at nagmamakaawa. "Bata lang kami, hindi na po namin uulitin. Pakiusap, pakawalan niyo kami." Akala nila katapusan na nila, ngunit biglang dumating si John, parang bagyong sumalanta sa mga kalaban. Nabigla ang lahat, pati ang mga tauhan ng kalaban. Gamit ang kanyang matinding lakas at bilis, pinabagsak niya isa-isa ang mga ito, halos mabali ang mga buto ng mga kalaban sa bawat suntok at sipa. Hanggang sa ang tanging natira ay ang malaking deputy, isang dambuhalang kalaban. Nagbanggaan silang dalawa na parang sabon at espongha sa matinding labanan. Sa huli, ginamit ni John ang kanyang lihim na teknik, isang matinding hampas sa batok ng kalaban. Nakuha niya ang susi ng sasakyan, naihinto ang kotse bago ito tuluyang mahulog sa grinder, at nailigtas ang buong team. Agad niyang dinala ang sugatang teacher sa ospital para magpatotoo laban sa principal at isiwalat ang lahat ng ginawa nito kay Sion. Kinabukasan, hinarap ni John ang principal. Nilatag niya ang lahat ng ebidensya at sinabing umamin na ang teacher. Dumating ang mga pulis at inaresto ito. Lumabas na ang katotohanan, peke pala ang mga marka sa paaralan. Kumalat ang balita sa buong eskwelahan. Nakahinga ng maluwag si Sion, masayang nagpasalamat kay John sa pagtulong sa kanya. Sa wakas, napatunayan ni John na hindi traidor ang kanyang kapitan. Kinagabihan, nagkita silang dalawa, at humingi siya ng tawad sa pagdududa noon. Nangakong itutuloy ang misyon, hahanapin ang kayamanan at ang katotohanan tungkol sa pagkawala ng kanyang ama. Ngumiti ng may pagmamalaki ang kapitan. Samantala, sa paaralan, narinig ni Lena ang mga kaklase niyang nagchichismis. Sinasabi nilang kaya lang siya naging top student ay dahil sa pandaraya ng kanyang ina. Nasaktan siya ng labis at lumuha mag-isa. Naabutan siya ni Sion at niyakap, sinabing patunayan na lang niya sa lahat na kaya niyang magtagumpay sa sariling sipag. Napangiti si Lena at tumango. Sa mga sumunod na araw, nagtulungan ang mga estudyante sa paglilinis at pagpapaganda ng paaralan. Masaya si John at Sion habang pinagmamasdan ang pagkakaisa ng lahat. Nagpicture pa silang lahat bilang simbolo ng bagong simula. Ngunit ang kasiyahan ay hindi nagtagal. Biglang dumating ang dating principal, buhay at galit. Nilapitan niya si John na may masamang ngiti. "Hindi ka na bahagi ng paaralan na ito," malamig niyang sabi. "Ikaw ay pinapatalsik." Tuluyang nanlumo si John. Mabigat ang loob na pinulot niya ang kanyang mga gamit, habang tahimik siyang lumabas ng paaralan, hindi alam kung saan siya patutungo, ngunit determinado pa ring tapusin ang kanyang misyon. Nalungkot ang mga mag-aaral at gustong ipaglaban si John ngunit tumanggi siya. Ayaw niyang masira ang kinabukasan nila. Nagpasalamat siya sa kanila at umalis. Pagbalik niya sa kanyang grupo, ibinalita niya ang nangyari. Pinaghinalaan nila na ang ministro ang nagmaniobra upang mapalaya ang punong teacher. Noon niya napagtanto ang lahat. Maaaring siya ang taksil. Nagpasya silang ipagpatuloy ang misyon ng palihim. Ngunit hindi nagtagal, sinalakay ng mga investigador ang kanilang punong tanggapan. Natagpuan nila ang mga bungkus ng pera at inakusahan ang pinuno ni John ng pagtanggap ng suhol. Inaresto siya. Galit na galit si John at gustong lumaban, ngunit pinigilan siya ng kanyang pinuno upang maprotektahan siya. Pagkatapos noon, tumawag ang punong teacher kay John tumawa, at binalaan siyang kapag lumapit pa siya, ipapakulong niya ang kanyang grupo at ipapaalis si Sion. Naguluhan at nagalit si John kaya naupo siyang mag-isa. Natagpuan siya ni Sion, naramdaman ang kalungkutan niya, at binigyan siya ng lakas ng loob. Nangako siyang mananatili sa tabi niya anuman ang mangyari.
Ang mga salitang yun ang muling nagpasiklab ng determinasyon ni John. Kinabukasan, tumawag si Shia dala ang nakakabahalang balita. Ipinatupad na ng punong teacher ang bagong sistema ng ranggo, hinahati ang mga mag-aaral batay sa kanilang marka. Alam ni John na nauubos na ang oras. Kailangan niyang mahanap ang ginto bago mahuli ang lahat. Tinipon niya ang kanyang grupo at sinuri ang lahat ng ebidensya. Nagsimula siyang maghinala na ang kayamanan ay maaaring nakabaon sa ilalim ng lumang rebulto ng dating punong teacher. Upang makasiguro, nagbihis si John bilang tagahatid ng mga gamit at palihim na pumasok sa paaralan. Nakita siya ni Sion at napagtantong delikado ang ginagawa niya. Nagkunwaring may sakit si Sion upang makasama siya. Magkasama silang lumapit sa rebulto at sinubukang igalaw ito, hanggang sa mapansin nilang talagang gumagalaw ito. Sa labis na kasabikan, naisip nilang natagpuan na nila ang nakatagong kayamanan. Ngunit dumating ang tagapamahala ng paaralan at inutusan si John na alisin ang kanyang helmet. Kinabahan siya, ngunit tinakpan ni Sion ang mga mata ng tagapamahala, dahilan upang makatakbo si John. Nalaman ito ng punong teacher at nagngit-ngit sa galit. Kinabukasan, gumanti siya sa pamamagitan ng pagpapakalat ng larawan ni Sion at John sa mga mag-aaral, pinalalabas na may masamang ugnayan sila. Nagsimulang pagtawanan si Sion ng lahat, sinasabing nakikipagrelasyon siya sa mas batang estudyante. Tinangkang paalisan ng pangalawang tagapamahala si Sion, ngunit dumating si John at ipinagtanggol siya. Alam niyang kailangan na niyang ibunyag ang katotohanan. Natakot si Sion na baka sabihin ni John na isa siyang pulis, ngunit sa halip, ipinakita ni John ang peking pagkakakilanlan, nagpapanggap bilang isang mas matandang lalaki na nagbabalik-aral. Gumawa siya ng kwentong nakakaantig ng damdamin tungkol sa pagiging mahirap at sa pagnanais na mapabuti ang sarili. Naniwala ang mga mag-aaral, pinatawad siya, at pinuri pa siya. Hinikayat nila siyang ipagpatuloy ang pag-aaral at manatili kay Sion. Ngunit biglang dumating ang malupit na punong teacher at winasak ang sandaling yun. Napilitang umalis si John. Inihatid siya ni Sion, labis na ipinagmamalaki ang tapang niyang ipinakita upang ipagtanggol siya. Kinagabihan, tinipon ni John ang kanyang grupo at sinabi sa kanila na tiyak siyang nasa ilalim ng rebulto ang ginto, o kung hindi man, isang mahalagang bagay. Nagplano silang magsagawa ng gabiang pagsalakay. Matagumpay na naigalaw ni John ang rebulto at nadiskubre ang isang lihim na silid sa ilalim ng lupa. Naniniwala siyang doon na wala ang kanyang ama. Bumaba siya, ngunit sa halip na kayamanan, isang kalansay ang kanyang nakita. Bamigat ang kanyang dibdib. Ang kalansay ay may suot na mga damit ng kanyang ama. Bumagsak siya sa labis na dalamhati. Sa wakas, natagpuan niya ang kanyang ama, ngunit mga buto na lamang ang natira. Samantala, dumating ang punong teacher kasama ang kanyang mga gwardya. Sinubukan ng grupo ni John na pigilan siya, ngunit sila ay nalupig. Pagdating ng punong teacher sa silid, nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkabigla nang makita na walang ginto. Gumuho ang kanyang mga pangarap. Napahagulgol siya sa sobrang lungkot. Kinabukasan, nagdaos si John ng libing para sa kanyang ama. Wasak ang puso niya. Humawak siya sa pag-asa na buhay pa ang kanyang ama, ngunit sa pagpanaw nito, tila naglahuli ng pag-asang yun. Umupo si Sion sa kanyang tabi at tahimik na dinadalangin siya. Ang kanyang koponan, na kapwa wasak ng loob, ay naguluhan kung paano siya pasisiglahin. Ngunit dumating ang lahat ng mga estudyante. Naantig si John at napaluha. Napagtanto niyang hindi siya nag-iisa. Nagpasalamat siya at nagpa siyang tapusin ang misyon alang-alang sa kanyang ama. Nakipagkita siya sa kanyang pinuno, na nakakita ng bala malapit sa kalansay. Pinaghihinalaan nilang may kinalaman ng ministro sa krimen. Nangako silang magsasama-sama upang isiwalat at pabagsakin ang nagkasala. Bago pa sila makapag-aksyon, pinatalsik ng ministro si John sa kanyang trabaho. Determinado, kinuha ni John ang kanyang baril kinabukasan at nagtungo upang maghayganti. Napansin ito ni Sion at nadama ang kakaiba, kaya nagbigay siya ng babala sa grupo at hinabol sila. Dumating si John sa hotel ng ministro, naghintay ng tamang pagkakataon, at pumasok sa kanyang silid. Tinutukan niya ang ministro at hiniling ang katotohanan. Nagtangkang tumakas ang ministro sa takot, ngunit na-corner siya ni John. Nang siya ay muntik ng umamin, sumalakay ang mga gwardya at inaresto si John ngunit hindi nila alam kung sino ang kanilang hinaharap. Dumating ang koponan ni John galit, at isa-isa nilang pinabagsak ang mga gwardya. Iwan ang isa na lamang. Dumating si Sion ng eksakto sa tamang oras at ginamit ang mga kasanayan sa pakikipaglaban na itinuro sa kanya ni John upang talunin ang huling gwardya ng perpekto. Kinuha niya ang fire extinguisher, pinamsa ang natitirang mga gwardya, at nailigtas si John. Tinangkang tumakas, ngunit hinarang din sila ng seguridad ng hotel. Sa kabutihang palad, dumating ang grupo at pinigilan ang mga humaharang. Nag-alala si Sion dahil sila ay mga kusinero, hindi man dirigma, ngunit pinaalala ni John na mag-isa sila ay mahina. Magkasama, sila ay hindi mapipigilan, at napatunayan nila yon. Kahit pa man may pagkakarbala, lumaban sila ng buong sigla, nilupig ang mga gwardya at nabiyak ang mga ilong ng parang propesyonal. Pagbalik sa kanilang taguan, umamin si John na hindi niya intensiyong patayin ang ministro.
Naglagay lamang siya ng tracker sa telepono nito upang subaybayan ang galaw. Gabing yun, nagkita ang ministro at ang principal. Binalaan niya ang principal na kainahinala ang kilos ni John at ng kanyang koponan. Nagkaroon sila ng pagtatalo at nagbanta ang ministro na ilalantad ang principal. Biglang nagbalik tanaw, ilang taon na ang nakalipas, dinakip nila ang ama ni John upang pilitin siyang isiwalat ang lokasyon ng kayamanan. Nang tumangging magsalita ang ama, nagtangkang tumakas. Kinuha ng principal ang baril ng ministro at siya mismo ang umindayog ng putok. Walang alam ang dalawa na narinig ni John ang lahat. Nashock si John nang malaman na ang principal ang nasa likod ng lahat. Agad niyang tinawagan ng ministro at sinabi na alam na niya ang buong katotohanan. Nangakong patutuhanan ng ministro at sumang-ayon silang magkita. Ngunit pagdating ni John sa tagpuan, natagpuan niya ang ministro na patay na. Bigla siyang sinalpok mula sa likod, bumagsak at nawala ng malay. Kinabukasan, nagising si John na pananakit ang ulo at hawak-hawak ang armas na ginamit sa pagpatay. Napatunayang siya ang bintang. Dumating ang mga pulis at inaresto siya bilang sospek sa pagpatay sa ministro. Dinala siya para sa interogasyon. Hindi makapaniwala si John dahil alam niya kung sino ang tunay na gumagawa, ang principal. Bumisita ang principal sa kanya sa detention at may malisyosong ngiti. Sinabi na napatunayang kriminal siya at inutusang sabihin kung nasaan ang ginto upang mabawi ang mga kasong isinampa laban sa kanya. Binalaan niya si John. Sinabi niyang kung magsalita siya, ipapawala niya si Sion. Binigyan niya si John ng oras upang mag-isip at umalis. Ngunit si John galit na galit, ay tumangging magpa-blackmail. Kinagabihan, habang inililipat sa sasakyan ng pulis at nakakadena ang mga pulso, gumawa siya ng imposibleng pagtakas. Para bang isang pusong halimaw, pinahina niya ang mga detective, kinuha ang armas, at pinilit ang driver na lumabas sa kalsada, na nagdulot ng malaking aksidente. Ngunit tulad ng pusa na may siyam na buhay, nakalabas si John mula sa pinsala, sugatan ngunit buhay. Pinilas niya ang mga kadena at nakatakas. Labis na nasugatan, tinawagan niya si Sion at humiling ng tulong. Pagkatapos nito, nawalan siya ng malay. Nagpanik si Sion, natagpuan ang kanyang lokasyon, tumawag ng taxi, at dali-daling pumunta sa kanyang tabi. Dumating siya ng eksakto sa tamang oras, inakay si John sa kanyang mga bisig, at dinala siya sa bahay. Magdamag niyang inalagaan ang mga sugat ni John na natiling nasa kanyang tabi hanggang sa muling magkamalay si John. Nagpasalamat siya at sinabi na kung wala si Sion, hindi niya malalampasan ang lahat. Ipinahayag niya ang katotohanan. Ang principal ang pumatay sa kanyang ama. Hiniling niya kay Sion na lisanin ang paaralan, natatakot sa panganib na maaaring dumating sa kanya. Ngunit tumanggi si Sion. Insist niyang manatili upang protektahan ang mga estudyante. Biglang dumating ang koponan ni John na kadiskubre at nagbihis dahil sinusubaybayan sila ng pulisya. Sa kasamaang palad, katawa-tawa ang kanilang mga disguise, at natagpuan pa rin ng pulisya ang kanilang taguan. Hinawakan ni John si Sion at tumakas sa bintana, mahigpit siyang niyakap. Nabagsak sila sa isang tambak ng kutsa na maayos na nailagay, salamat sa direktor. Ang kasamahan na sumunod sa kanila ay bumagsak ng malakas. Sinabi ni John kay Sion, ako ang magdi-distract sa kanila, tumakbo ka. Niyakap niya siya at tumakbo na parang ninja, may suot na kakaibang aksesorya upang malito ang mga pulis. Naging epektibo, nakakuha siya ng atensyon at nakatakas, bagaman ramdam na niya ang sakit mula sa mga sugat. Sa kabila ng sakit, nagpatuloy siya at dali-daling pumunta sa istasyon ng pulisya dala ang recording, ebidensya ng pag-uusap ng ministro at ng principal. Pinatutunayan nito ang kanyang inosensya. Nilinis si John sa lahat ng kaso at naibalik sa trabaho. Kasabay nito, pinaalis ng principal si Sion sa paaralan, sinasabing tumulong siya kay John. Ngunit hindi pumayag ang mga estudyante. Bumangon sila sa protesta, hinihingi na magbitiw ang principal. Kumalat ang balita agad. Nagngit-ngit sa galit ang principal. Tumawa siya ng parang baliw at ipinakita ang tunay niyang masamang anyo. Pinutol niya ang kuryente, nagbuhos ng gasolina sa paligid, at sindihan ang posporo. Plano niyang sunugin ang buong paaralan. Sumigaw ang mga estudyante sa takot, ngunit dumating si John sa tamang oras. Sinubukan niyang pigilan siya. Pinilit siya ng principal na ibagsak ang armas, sa kanya kinuha ito. Tumawa siya ng baliw at nagbanta na papatayin ang lahat. Dumating ang kanyang anak na si Lian. Umiyak, hiniling niya sa kanyang ina na itigil ang karumal-dumal na gawain. Napahinto ang principal, hindi niya inasahan na masaksihan ito ng anak. Lubos na wasak ang puso, nagmakaawa si Lian, huwag po, inay. Dulot ng pagkakakulong sa konsensya, itinaas ng principal ang baril, handa nang tapusin ang lahat. Ngunit umatake si John at kinuha ang posporo bago pa mahulog. Sumasabay na nagalak ang lahat. Nasagip niya sila. Dumating ang kanyang koponan at sa wakas inaresto ang principal. Na isa katuparan ng hustisya, para sa lahat ng kanyang krimen, sa kasakiman sa ginto at kapangyarihan, nawala ang lahat sa kanya, ang karera, kalayaan, at pagmamahal ng kanyang anak. Huminga si John ng maluwag. Tapos na ang misyon, ngunit bigla siyang bumagsak.
Dali-daling dinala siya sa ospital at nanatiling kasama niya ang kanyang koponan hanggang sa magbukas siya ng mga mata. Nagising si John. Buhay siya. Kalaunan, dumalo siya sa paglilitis ng principal. Nagpatutuo ang kanyang katulong laban sa kanya at siya ay nahatulang habang buhay sa bilangguan. Dinalaw siya ng anak sa kulungan. Sa pamamagitan ng mga luha, nangakong magsisimula ng bagong kabanata, magsusumikap, at ipagmamalaki ang kanyang ina. Sinabi niya na mahal pa rin niya ito at patuloy na dadalawin. Ang principal lubos na naapektuhan, ay bumagsak at umiiyak. Sa wakas, napagtanto niya ang kanyang nawala. Kinabukasan, bumalik si John sa paaralan upang magpaalam. Ngunit sa kanyang pagkagulat, lahat ng mga estudyante ay naghihintay sa kanya sa mga bintana, nagtatapo ng mga regalo, sumisigaw, at nagpapasalamat sa lahat ng kanyang nagawa. Ngumiti si John lubos na naantig. Kumaway siya sa kanila at umuwi. Doon, natagpuan niya ang isang nakatagong compartment na iniwan ng kanyang ama. Sa loob nito, naroon ang kayamanang matagal na nilang hinahanap. Nagulat si John at tinawagan ang kanyang pinuno. Natagpuan ko na, sabi niya. Tapos na ang misyon. Ang ginto ay isinuko sa mga awtoridad. Napag-alaman na si Sion ay naging principal ng paaralan. Ipinagdiwang niya ito kasama ang kanyang unang klase. Isang buwan ang lumipas, nagtapos si Shia at nag-apply sa pulisya. Determinado na makatrabaho si John. Si Leon naman ay sinunod ang kanyang hilig at nakapasok sa art school, pinapangarap na maging pintor. Sa wakas, dinala ni John si Sion sa tuktok ng bundok upang panoorin ang mga bituin. Binigyan niya ito ng singsing, ipinahayag ang kanyang pagmamahal, at nag-propose. Sinabi ni Sion na oo. Niyakap niya siya ng mahigpit, at sa wakas, ibinigay niya ang passes. Oo, ang sikat na romantikong passes. Kasama ang lahat ng iba pang matamis na bagay na nararapat sa kanya. Nangako silang gugulin ang kanilang buhay na magkasama. At sa ganitong paraan, nagtatapos ang ating drama sa masayang wakas. Naway maging kasing saya rin ang inyong buhay. Kung nagustuhan mo ang aral sa istorya na to, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod nating uploads.